record na kung saan isa sa mga biggest fan of Transformer. Meron po siyang iba't ibang klaseng koleksyon ng Transformer at i-spend 50,000 euro. Hindi ko alam kung magkano po yan sa Pilipinas, sa peso. No? 50,000 euro ang kanyang in-spend para bilhin lang yung mga favorite niyang koleksyon na Transformer. So, magkano po yan? Mga 50,000 euro. Kung ang isang euro po ay equivalent to 70. 60? Magkano yan? Para lang mapunta sa isang Guinness Book of Record. So, ano ba talaga yung dapat nating pinagtutuon ng pansin habang nabubuhay sa mundo ito? Pamilya, trabaho, kayamanan, ano ho ba? What is really matter most while we're still here on earth? So, sagutin ko yan sa ating pong mabasahin sa Matthew chapter 19 verse 16 and 13. Are you there? Tayo po ba doon sa Matthew chapter 19 verse 16 and 20. Babasahin ko po sa New Living Translation. And alam ko po, itong kwentong ito ay alam na alam niya. So kayo po ay napagbasa na ng Bible at nabasa na po ang the book of Matthew, you know already this story. At bago ko basahin, tayo sa payumukot, manalangin at humingi po tayo ng gabay sa ating Diyos na buhay. Panginoon, sa mga oras po nito, salamat po sa iyong salita na aming babasahin. Isin pong gabay, kalakasan, karunungan, Panginoon, sa mga oras po nito, ang salita mo upang sa Lord kay patuloy mo palakas sa aming spiritual na buhay. Salamat po sa Panginoon Jesus. Amen and amen. Okay, Matthew chapter 19, verse 16. Sabi ito, now, a man came up to Jesus and asked, Teacher, what good thing must I do? Sabi niya ganyan, to get eternal life. Have you tried to pray this kind of prayer? Sa buhay pa natin, Lord, paano ba ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Tayo ko nag-pray? O yung kadalas na prayer repeat, Lord, paano ba ako magkakaroon ng pera? Diba? Paano ba ako, di ba? Have you tried na mag-pray na kayo ng buhay na walang hanggan? Nako, hindi pa nag-pray. Baka wala pa kayo buhay na walang hanggan kasi hindi pa nag-pray. So ito po yung isang tinanong ng taong ito. Then sabi ng Panginoon, why do you ask me about what is good? Jesus replied, there's only one good who is good. If you want to enter life, obey the commandments. Sabi ng mayaman, sabi ng nagtanong, which ones the man's required? Jesus replied, do not murder, do not commit adultery, don't steal, don't give false testimony, honor your father and mother, and love your neighbor as yourself. Ano po yung tinutukoy ni Jesus Christ? Ito po yung Old Testament, the Ten Commandments. Okay? So bilang Hudyo, alam na alam po nila yan. All this I have kept. The young man said, what do I still want? So, kita natin na ba? Sabi ng Panginoon, gawin mo yung Old Testament law. Sabi ng tao ito, Panginoon, nagawa ko na. Pero, ano ba yung kulang ko? You see? Okay, then, verse 7 said, Jesus answered, if you want to be perfect, go, sabi niya ganyan, sell your possession and give to the poor, and you will have treasure in heaven, then come and follow me. Verse 12 said, the young man heard this, he went away sad, because he had great wealth. Then Jesus said to his disciples, I tell the truth, it is hard to reach man to enter the kingdom of heaven. Again, I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich man to enter the kingdom of God. When the disciple heard this,
They were greatly astonished and asked, "Who then can be saved?" Jesus looked at them and said, "With a man, this is impossible, but with God, all things are possible." In verse 7, Peter answered him, "We have left everything to follow you. What then will there be for us?" Jesus said to them, "I tell you the truth, the renewal of all things, the Son of Man sit on his glorious throne. You have followed me, will also sit on 12 throne, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who has left houses, or brothers, or sister, or father, or mother, or children, or fields, for my sake," sabi niya ganyan, "will receive 100 times as much and will inherit eternal life. But many who are first will be last, and many who are last will be first." Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang salita. Ano ba yung pinag-uusapan sa tekstong ito na ating binasa? Bakit ganito po yung naging usapan ng Panginoong Hesus? At nalaman natin na itong nag-inquire sa kanya ay isa palang mayaman na tao. Can you imagine, this man has a good mindset with regards for accumulating wealth. Kumbaga, meron siyang tamang perspektibo para magpayaman. Pero sa kanyang pagiging mayaman, may isang bagay siya, alam niya, kulang niya. At yun po yung buhay na walang hanggan. At ito na po yung kanyang pagtatanong sa ating Panginoong Hesus kung paano na po siya magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, eternal life, not about collecting stuff, but surrendering to Jesus. So many people think of life as a process of collecting wealth, possession, achievements, or status. Maraming mga ganyan ngayon ng mga tao, ang tingin nila, ang buhay na ay umiikot sa mga bagay na ito. Kailangan magkaroon ng kayamanan, magkaroon ng magandang ipon, status sa buhay. Kasi bakit? Ito yung nakagis na natin, especially tayo mga Pilipino. Kaya nga pag mayroong mga kamag-anak tayo na nasa abroad, anong feeling ng mga Pilipino? Feeling nila mayaman na sila. Bakit ba? Yung aking anak na si Joey, nasa South Korea. Di ba? Para mag-iipon niya, bibili na yan ng kotse. Ganun ba yung mga mindset natin karamihan ng mga Pilipino, no? Parang masaya-masaya tayo. Pero hindi nila alam na yung kanilang mga kamag-anak sa abroad ay napakahirap ng kanilang dinadanas para makapadala lang ng pera. Meron tayong ganyan pong mindset. But Jesus teaches that eternal life is not about accumulating things on earth. It is about surrendering to Him and storing up treasures in heaven. Pag-uusapan natin ngayon dito, ano ba talaga? Paano ba talaga magkaroon ng buhay na walang hanggan? Kung kayo tatanungin ko sa inyo, naniniwala po ba kayo may buhay na walang hanggan? Mahina eh. Naniniwala po ba kayo na mayroong buhay na walang hanggan? Pangalawa, kayo po ba ay meron ng buhay na walang hanggan? Do you really confidently say, "Pastor, meron po akong buhay na walang hanggan"? So, pag narinig po natin yung word na life, ano ba yung unang isip natin dyan? Ano ba yung unang pumapasok sa ating isip? What is life is all about? Ano po talaga ang buhay? Pag-usapan natin ito. Kasi eternal life, so pag-usapan natin ang ibig sabihin ng buhay. Pag buhay, ang pinag-usapan natin, siguro immediately mo maiisip bilang isang typical na tao, pag buhay, yung nagpaplano ka na kailangan, pag may pamilya ka na, yung mga anak, makapag-aral sa magandang universidad, makapagtapos po sila. Di ba? Pagtapos silang magtapos ng pag-aaral, pwede na silang mag-asawa. Diba? Masa ganun, di ba, yung pag-isip natin? Kaya marami dyan na pilit na gusto kumita ng malaki. Kasi bakit? Gusto lang ihaon sa kahirapan. Pag sa'yo mo kahirapan, in economical situation. Tama? Pero marami dyan, mayaman naman, pero naghihirap sila. Do you agree with that? Maraming mamayaman, naghihirap din. Naghihirap ang kalooban nila. Naghihirap ang kanilang kaisipan. Wala silang peace of mind. Paghihirap din mo yun.
natin, ano ba talaga ang buhay? Sa Bible, mga kapatid, may tatlong buhay na sinasabi dito. Ito yung gusto ko i-impart sa mga oras ito. That there are three kinds of life that the Bible is telling us. Pag-aralan po natin. Okay? In Matthew chapter 6, verse 25, sabi dito, therefore, I tell you, do not worry about your life. Now, nung tinignan ko kasi nung habang ginagawa ko itong mensahe na to, sabi ko kay Miss kanina, sabi ko, pambira, ako mismo, sabi ko kay Miss kanina, grabe naman itong pinapag-usahan ng Panginoon. Ako yung unang ako yung unang sinasabihan ni Lord. Kaya kanina parang, hindi ko alam kung ano yung nararamdaman ko. Nag-iinit yata ako, nagugutom ako, kahit ako ng kain kayo ng umaga. Sabi ko, because na-discover ko ito kasi nga, ang tanong ko, what is the meaning of life, Lord, talaga? Ngayon, hinanap ko sa Bible, sinabi sa Matthew chapter 6, verse 25, yung don't worry about your life. The word life there, in a Greek word, is psyche. And that is the direct translation about consciousness. Kamalayan. Di ba? Kaya sabi pala, kung titignan mo doon, therefore, huwag kayong mag-abala sa mga bagay na inyong abot ng iyong consciousness. That's like the word sight. Then next, in John 1 chapter 2 verse 16, sabi doon, for all in the world is the word, the desire of the flesh and the desire of the eye and the pride in life. Ang direct translation po is bios. Kaya may mga biology. Tama ba? Study about life, living. Okay? So, ang tanong ko sa inyo, saan tayo dito? At ito po yung pangatlo. In Matthew chapter 16, 19 verse 16, sabi doon, and a man came up to Jesus and asked, Teacher, what good thing must I do to get eternal life? Zoe. So tatlong life ang sinasabi ng Biblia. Ang tanong ko sa inyo, ano ang alam niyo dito sa tatlong ito? Usually, pag sa'yo mabuhay, kailangan lang kumain para mabuhay. Maybe, nandun ka doon sa santang na consciousness. No? Nasa consciousness ka na kailangan mong kumain. Physically, i-feed mo sarili mo. Kasi ba, pag hindi ka kumain, makamatay ka. And yung pangalawa naman is about life, the word bios. Sige, pag-alam natin yan. Para mas maintindihan natin, ano ba yung ino-offer ni Lord na life sa atin? What godly life God offering for us, especially Panginoon. Yung word na bios, the earthly life. Ito yung lifestyle sa mundong ito. The lifestyle of this world. Ano ba yung lifestyle ng mundong ito? In fact, sabi nga ni Tony Robbins, our mind is always in the default form of survival. Ano yung sabihin? Bibigyan ko kayo ng example. Kaya na si Manong Diyo talaga po sa kami na inagawa kami dito with regards for work. Natry nyo na nag-work kayo, tapos may kasama kayong Pilipino, tapos parang binubuli kayo. Kasi bakit? Threat kayo sa kanya eh. Nagkakamagusto siya ng kanyang amo, ipalit ka. So anong mekanismo ng utak gumagana doon? The mechanism of survival. Tama? Kasi bakit? Ayaw mo na mawalan ka ng trabaho. At ito yung bottleneck ng buhay. Kaya nga sa mga Pilipino, may tinatawag tayong palakasan system. Pag may nakilala ka sa isang gobyerno, kailan mo si mayor, kailan mo si vice mayor, nakakaroon ng trabaho. At hindi ka pwedeng alisin hanggat yung mga politiko na yun. Kasi bakit? Ikaw ang kanilang pinili. Tama ba? The battle of survival. Yan yung life here on earth. Ito yung buhay na kinikilos natin ngayon. Ito yung buhay na karamihan, hindi natin alam, ito pala yung genre ng buhay na meron tayo. At masalimuot itong bagay na ito, itong klase ng buhay na ito. Pangalawa is,
yung natawag natin psyche or soul inner being. The problem of these two kind of life, itong soul natin is natawag natin spiritual. Tama? At ito naman, isang uri ng life is ito yung tawag medyo tangible life. The problem of this, if the soul is too much looking for happiness on the bios, most of the time, dito po siya nakakaramdam ng frustration. Tama? Kasi hindi lahat ng ating pinaplano nangyayari. So, anong nangyayari sa soul mo? Oh, biglang discouraged me. Kaya, Pastor, hindi ko na alam kung ano gagawin sa buhay. Bakit? Parang wala na akong simple. Kaya okay na counselor. Why? Because akala niya, yung kanyang bios, yung life niya, ay wala nang kwenta. He's a failure, wala siyang na-achieve, kaya na mangyari sa kanyang psyche, sa inner being niya, discouraged niya. Kaya maraming mga tao sila, dispirit na kaya, no wonder many people, it's better for them to end their life. Kaya meron pa pakamatay. Ngayon, ito yung battle natin. Di na tayo nabubuhay sa dalawang bagay na yan. The bios and the psyche. Nakala natin, pag marami tayong kayamanan, nagiging mas maganda ang buhay natin. Pag marami tayong mga na-achieve, pag marami tayong mga nagawa sa buhay, feeling natin, we are fulfilled person. But the reality is not. Nasundan niyo po ako? Nasundan niyo po yung mensahe? Tignan po natin ulit. So, soul is the inner life, immortal soul, consciousness, according to Matthew. And the body is referred to the earthly physical life, how we live, sustain ourselves, and interact with the material world. It's temporary, can be affected by worldly distraction. Ito matindi. Eternal Zoe is eternal life. Spiritual life, divine, eternal, according to John chapter 3, verse 6. Kaya pala sabi ng Panginoon Jesus, in John chapter 10, verse 10, I came, nagparito ako. Di ba sabi niya? Upang bigyan kayo ng buhay na masagana. Yung buhay na masagana doon ay hindi yung psyche at hindi yung bios, kundi yung eternal life. Masagana ang buhay o ang eternal life. The life that Jesus Christ is giving to the people ay buhay na masagana. The problem is, mas pinapahalaga ng mga tao ang tatawating psyche and bios life. Kaya nga nirebuke ni Jesus Christ si Satan nung sinabi niya, Satan, can you make this stone into bread? Anong sabi ng Panginoon? Satan, hindi lang sa tinapay, in a psyche. Di ba? Nabubuhay ang isang tao. Kung hindi, sa bawat salita ng Diyos na namumutawi sa kanyang labi. Ibig sabihin, the other life na dapat meron ng isang tao ay ang buhay na walang hanggan at ang salita ng Diyos. At ito ang masaganang uri ng buhay na ino-offer ng Diyos sa atin. Kasi nga, alam natin na ang buhay sa mundo ay may hangganan. Alam mo ba? Whether we like it or not, time will come, meron po tayong hangganan. At matindi niyan, hindi natin alam kung kailan. Sabi kasi sa napanood kong movie, You Cannot Cheat Death. Ay, sama-sama tayo dito, hindi natin alam kung ano pwedeng mangyari kinabukasan. So, hindi natin pwedeng sabihin na, kailangan, magplano ko ng ganito. Hindi mo alam kung marating mo yung plano. So, maniwala sa atin kung anong ibig sabihin ng life. So now, in Matthew chapter 19, verse 16 and 30, a wealthy young man seeks eternal life, but he fails to grasp its truth meaning. This story reveals three important lessons about what truly matters in God's kingdom. Ito yung gusto pang aralan natin. So itong lalaki ito na mayaman, sabi natin, sinyaman siya ni Elon Musk.
he failed to understand the life na hinihiling po niya. Kasi alam niya lang is the soul, is the psyche and the bios. Successful siya eh. Ang matindi po sa taong ito, lumalapit sa Panginoon, what good thing, Lord, that I must do. The word good thing, ibig sabihin, marami na siyang na-achieve. Achiever ito. Kaya sabi niya, turo mo sa akin kung ano po yung dapat kong gawin para ma-achieve kong eternal life. Mali yung kanyang konsepto. Na tingin niya, ang eternal life ay para lang isang collecting stuff lang. Na kailangan niya maging bahagi ng buhay niya. At ito siya kinorek ng Panginoon. So let's study the 3 important lessons about matters in God's kingdom. So number 1, eternal life is not earned by good deeds. Pinagda rito ng Panginoon na yung hinihiling ng mayaman na yan ay hindi nakukuha sa mabuting bagay. Eternal life is not earned by good deeds. Sabi doon, the rich man asked, what good thing I must do? Alam mo, Panginoon, yung mga dapat kong gawin ng mabuting bagay para makuha ko ang eternal life. Sabi ng Panginoon, is not the way you earn your wealth. You earn the eternal life. Mali. Hindi yan tama. So, ang tawag dyan is a work-based mindset. Alam niyo mga kapatid, maraming mga Christian na minsan, lumalapit sa Panginoon para nakipagkontrata kay Lord. Lord, pag pinagaling mo ako, magsisimpi ako sa iyo. Sino po nagsabi ng ganyan? Ang galing, no? Para nakipagkontrata kay Lord. Lord, if you give this blessing, the rest of my life, I will serve you. Ang tawag yan, contractual Christian. Meron naman ganyan. Na pag hindi nangyari, lumalayo na sa Diyos. Sabi ko na, Lord, hindi ka talaga makapagpahal ng Diyos. Sinisisi niya ang Panginoon. So, bakit? Kasi yung kanyang mindset, akala niya, through His righteousness, pabuti naman daw siya, para naman daw siya inaapay, bakit siya nagkakaroon ng ito problema? Ang tawag yan, a work-based mindset. Kaya sa ating paglapit sa Panginoon, dapat hindi mo kinukontrata si Lord. Ibigay niya o hindi yung kahilingan mo, dapat maglilingkod ka sa Diyos. Amen mo ba? Dapat ang paglapit mo sa Panginoon, walang kondisyon. Yan ang totoong paglapit sa Diyos. Lord, sagutin mo yung problema ko, hindi. I will still obey Him. Without hesitation. Hindi, Lord, pagalingin mo ako ngayon. Pagpalain mo ako ngayon. Manala ako ng Lord, Lord. And gano'n ba, di ba? Sometimes we try to bribe the Lord. Iba naman, naglilingkod sa Panginoon, talaga piniperfect niya yung attendance. Kasi bakit? Meron siyang hinihing sa Panginoon. Para bang, si Lord, obligado kang bayaran ka niya pag may ginagawa kang kabutihan. Wrong mindset. Kasi bakit? Ang tawag yan, a work-based mindset. Parang ginagawa mo naman sadyaw si Lord. Hindi gano'n si Lord. Tandaan rin, we are His creature. Tayo kayang nilikha. At dapat tayo nagsasabit sa Kanya anuman yung sitwasyon. So, let's continue. The rich man believed that salvation was something to collect, like another achievement. Yan yung work-based mindset. So, ano pinakita ng Panginoon? Jesus reminds him that only God is truly good. What good that I need to do, Lord, in order for me to have eternal life? Ano sabi ng Panginoon? Hindi sinabi niya, okay, step number 1. Hindi. Iisa lang naman talaga mabuti. Kundi, ang Diyos and the eternal life is not about checking off religious duties, but having a heart that is submitted and steadfast to God. Ito yung gustong ma-realize ng mayaman na nagnanais magkaroon ng buhay na walang hanggan. In God's kingdom, it's not about performance. It's not about achievements. But it's about surrendering your life to the Lord. Submitting yourself to Jesus Christ. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa kanya, okay, umuwi ka, ibenta mo at arian mo, at sumunod ka sa akin.
is a challenge of submitting, challenge of submission. But the rich man, sabi ng Bible, malungkot siyang umalis. Why? Because napakayaman niya. Para bang ang konsepto ganito, ba't ko bibigay? Pinaghirapan ko yan eh. Minsan pa meron ganyan yung mga mindset. Ba't ko bibigay sa church? Pinaghirapan ko yan eh. Ba't ko magta-text? Pinaghirapan ko yan eh. Uubusan ng mga pastor yung text dyan. How misleading sometimes our mindset in thinking the ministry of the Lord. We are committing spiritual crime. Diba? Kung nagbigay ka, bahala na sunod sa'yo. Kung yung pera ng simbahan, hindi ginamit ng mga isang mga leader, hindi ka na-accountable doon. Hayaan mo na, basta ikaw yung sinasabi ng bago, ibigay mo ang dapat na ibigay mo. The blessing of the Lord is for you. Yung mga leaders naman ng church, kung saan dinadala yung pera, bahala sila. They are not accountable. Ito yung mayaman. Nung sinabi ko, sige, sumunod ka sa akin, ayaw na. Sinabi niya, pwede Lord. Grabe, napakahirap ang payaman sa mga ng lupa. Napakahirap ang negosyo, mag-deliver na kung ano-ano, makipag-negotiate, di ba? Hindi ko lang madali. Pero hindi niya alam, sa kanyang pag-negosyo, binibigyan siya ng Panginoon. Binibigyan siya ng karunungan. Lahat naman na kaya na-achieve, ay nanggaling din naman sa Diyos. At gusto niya magkaroon ng buhay na wala hanggan, dapat marunong siya mag-submit sa harapan ng Panginoon. Wealth can create self-sufficiency. Kaya yung mga taong multi-billionaire, kung ano naman po sa isip nila, tama si Elon Musk ngayon, gusto na tumira sa Mars. It becomes self-sufficient, di ba? Parang lahat lang gusto i-discover. Parang lahat lang gusto puntahan. Ganyan, kasi bakit? Mayaman siya. Sino ito nangarap na gustong mag-travel around the world? Pag ako nagkaroon ng pera, sa aking, pag nag-resign ako, I will go to Paris, di ba? Milan. Kaya minsan, pag hindi tama yung ating paghahawak ng kayamanan, you become self-sufficient person. Meron isang harap akong napakinggan, di ba? Sabi niya ganyan, paano raw itatama ang mali? Kung yung gumagawa ng mali ay tama dahil marami siyang pera. It becomes kaya sa ating sa bansa ng Pilipinas, di ba? Kaya kagaganyan yung bansa natin, wala kasi napaparusahan eh. Tama mo ha? Wala kasi napaparusahan talaga ng politiko. Kung meron mang bibihira. Kasi bakit pera sila? Dati sabi, magnakaw lang ng kaunti para hindi ka raw mabisto. Hindi ngayon, lantaran na yung magnanakaw eh. Pero bakit? Hindi mabisto. Kahit lantaran, hindi ako parusahan. May pera eh. It becomes now self-sufficient. Ito yung delikado. Ito yung matinding pwedeng mangyari sa isang tao pag meron siyang sobrang yaman sa mundo. Para bang feeling mo pag meron ka ng kayaman sa mundo, you can now arrange your future from now and then. At ito yung mayaman na dumating sa Panginoon. He has a lot of achievement and gusto niya magkaroon ng buwan na walang hanggan. Sabi niya, ano ba yung gusto mong gawin, Lord? Tamang discarte ba? Parang gano'n, no? Para magkaroon ng buhay na walang hanggan. At dinibig siya ng Panginoon, no? In coming for eternal life, it's not about just like what you are doing in wealth. In fact, dapat mong isuko yan at mag-submit ka sa Diyos. Kaya wealth can create self-sufficiency, making it harder to depend on God. Pero hindi naman ito anti-wealth. Remember, don't get me wrong mga kapatid. Hindi naman sinasabi ng ating binasa na anti-wealth ang Panginoon. No. He is actually pro.
Pero ang pinag-iingatan lang dito kung paano madalhin ang kayamanan na meron ka. Yung success mo na meron ka. Ito yung gusto niya ituro sa atin. Na pag inangkin mo talaga ang mga bagay sa'yo, the chances are, it's hard for you now to depend on the Lord. Kaya di ba minsan pag nagkasakit ka, di ba? Nasalusog ka ng konti, punta ka agad sa pinakamagaling espesyalista. Kasi pera ka eh. Samtala kami, ng mga bata kami, sukat-sukat na ang paa namin. Nangangatan lang kami ng dahon ng bayabas, dinudura lang namin. Hindi naman kami namamatay. Hindi naman kami, wala naman tetano. Di ba? Ngayon, masugatan lang, oh, kailangan may mga tetanotoxoid dyan, di ba? Kailangan may mga, ang dami ikinutusok. May pera kasi. Dok, ang mga test sa private doctor, Dok, itong anak namin sinipon, di ba? Pero, dati kami, nung bata kami, hindi ka namamakain sa ubo eh. Pinapainom pa lang ng ano ba yun, yung mga dahon-dahon sa paligid. Mga kunay ka na, sabi ng lola ko nun, oh, inuwang diaper ako, di ba? Sa lola ko, di ba? Marami, lahat na lang yata ng dahon sa paligid ng bahay namin, inom ko nung nagkasakit. Buhay naman ang pastor niya, naging pastor pa nga ako eh. Di ba? Pero ngayon, meron lang namula sa bata. Di ba, Dok? Ano na mula yung anak ko? Kasi may pera eh. Di ba, hindi ba yung Lord, from now on, I speak healing to my sa anak ko Panginoon. Ikaw ang Diyos ng mga pamilya. Nakawala na yun. You become now self-sufficient. So, sabi nito, today, many people fall into the same works-based mindset as the rich young ruler. They believe that being good or doing religious act will secure their place in heaven. Akala nila, yung mga iba, pag nakakompleto yung kanilang pag-attend ng church in the whole year, in the whole month, ito yung kanilang garansya na sila ay makapunta ng langit. Pag nakapag-pray sila, pag nakapabasa sila ng Bible, akala nila itong mga religious works na ito ang magdadala sa nila sa buhay na walang hanggan. Pero ito po ay hindi po sinasang-ayunan ng Panginoon. So ano ba yung danger? What is the danger of being work-based mindset? Bilang isang Kristiyano. Bilang sa atin. Number one is it leads to a false sense of righteousness. The young man believes that by doing one specific good thing, he can secure eternal life. Yan yung kanyang nasa isip. False sense of righteousness. This reflects that a mindset where salvation is seen as transaction. Yan yung kanyang kaisipan. And if God owes eternal life, in exchanging for good behavior. Para bang si Lord, pag gumagawa ka man ng mabuti, para bang, galing mo naman, sige, ito yung para sa'yo, sinusuklian, parang ito yung sinusuklian ka ng Diyos because of what you are doing good to have eternal life. At yan po ay mariin na sinasalungat ng Panginoon Jesus. No amount of good deeds can make us righteous before perfect God. Amen po ba? Amen. Wala. Bakit? Dahil sa harapan ng Panginoon, tayo po ay makasalanan. Pangalawa, the danger of being yung danger po ng pagkakaroon ito ng work-based mindset. Pangalawa is it creates an endless search for enough. Ano sabi ng Panginoon? Despite the effort of a rich man, he still
feels uncertain about eternal life. Mayaman na siya kung tutuusin. Pero bakit meron pa rin siyang nararamdaman na uncertainty sa kanyang buhay? There's still not enough in his heart. Mayaman na siya eh. So pinapakita lang dito na hindi talaga solusyon yung mga achievements pagdating natin sa buhay na wala hanggan. This shows that good works alone cannot bring true peace and assurance. Remember mga kapatid, hindi mo masama ang yumaman. Okay, ulitin ko. Kung pinagpapala kayo ng Panginoon at God bless you by millions, praise the Lord. Pero tignan natin kung tama ba natin na-handle ang kayamanan ng Panginoon. God called us also to become a good steward of His blessing. Kaya kung papalayan kayo ng mga million dito, billions, praise the Lord. Amen. Pero tandaan natin na hindi natin nakukuha ang buhay na walang hanggan sa mamagitan din na pagkuha din ng kayamanan sa mundo ito. But rather, it is a full submission to our Lord Jesus Christ. This shows that good works alone cannot bring true peace and assurance. So ano pa? Yung danger ng being a work mindset person. Ito yung matindi. It misses the heart of the gospel. Ano ba yung turo? Ano ba yung pinakapuso ng ebanghelyo natin? Dahil ang ebanghelyo natin, ito po yung magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. A work-based mindset focuses on external action rather than a heart transformation. Jesus tells the young man to sell everything and follow Him. Ito po yun. Submission sa paanan ng Panginoon is a transform of heart. If you want to have eternal life, sabi ng Panginoon, kailangan magsabit ka sa akin at baguhin mo ang puso mo. And you will receive eternal life. Because eternal life is life that is abundant. Eh po ba? Ang buhay na walang hanggan, ito talaga yung buhay na sagana. Hindi yung psyche at hindi yung bios. Kasi bakit? Itong dalawang ito, especially the bios, ano lang po yan? Parang dalian lang. The happiness and joy is just short term. Sino sa inyo rito nagkaroon ng bagong cellphone, nakapapatayo ng bahay? Di ba saya-saya ng mga first 6 months mo? Pero nung bandang huli, problema, di na ako nakatira doon eh. Di ba? Okay, pumili ka ng sasakyan mo at pinadrive mo doon sa mga mag-anak mo. Di ba? Ano lang, kumusta na yung bios ko dyan? Di ba? Kumusta na yung Fortuner ko dyan? Ito po, kuya, ito po, uncle, ito. Kailangan po ng pang change oil. Di ba? Ikaw yung bumili, sila yung napapakasarap doon. So, kita natin, di ba? Hindi tayo hinahadlangan ng Panginoon na magkaroon ng mga bagay na yun. Pero tandaan lang natin, hindi dapat dyan nakatuon ang ating buhay. Eh mo ha? If God bless us by material things, praise the Lord. Use that material things for the glory of Him. But rather, focus your heart and life sa masaganang buhay. Yan ay ang buhay na walang hanggan. Di ba kaya sabi sa Matthew chapter 6 verse 3? Seek first His kingdom and His righteousness. Ano tinuturo daw? Because another terminology of eternal life is being in God's kingdom. Diba? Sabi naman ni Apostle Paul, yung eternal life naman sa kanya is yung pamumuhay ng pananampalataya sa mundong ito. Kaya sabi ni Jesus Christ, seek first His kingdom and His righteousness. Paglaanan mo, yung buhay na masagana, eternal life, ito yung unahin mo, at ano yung kasunod doon? At yung buhay ng psyche, at yung buhay ng bios, ipagkakaloob din sa'yo. The problem is, we are in a wrong direction. Mali yung direction natin. Inuuna natin yung bios, later na lang yung eternal. Kaya bakit? Nagkakaroon tayo ng problema sa buhay. Kaya tayo minsan
swindle na sa buhay natin. Kasi bakit mali yung ating inuuna? Sinabi lang ng Panginoon, pag uunahin mo yung buhay na masagana, which is the eternal life, anong sunod? Yung buhay na bayos, yung buhay na psychic, ibibigay na rin sa'yo. Now, we are discovering the right principle on how to live here on earth. Amen po ba? Ha? God now is giving us the wisdom on how we live here on earth. Prioritize your eternity. If you want to get more about eternity, join to the PTA. Ayan, di ba? They are now discovering what is eternity is all about. So gospel is about grace, not about human effort. It focuses on external action instead of a heart transformation. So ang ating ebanghelyo ay patungkol sa biyaya at pagmamahal ng Diyos, hindi base sa ating estado sa buhay, sa ating mga nakamtan, sa ating mga nagawa sa buhay natin. That's the heart of the gospel. So no amount of good works, rituals, or status can earn salvation. Only faith in Jesus can. When we submit our life to the Lord Jesus Christ, diyan po tayo magkakaroon ng buhay na masagana. Next is prioritizing heavenly rewards over earthly possession. Jesus tells the young man, sell your possession and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Ano yung sinasabi ng Panginoon ito? Parang siniship lang ng Panginoong Jesus yung mindset ng tao nito actually. Actually, mali yung chine-chase mo kasi. Gusto mo ng buhay na masagana, problema, mali ang priority. Kailangan mo i-priority ang buhay na walang hanggan. And the rest will follow. Kaya kung manintindihan sa Apostle Paul actually ito yung kaninang take ko dito. That's what Apostle said. No? Ano sabi niya sa Philippians chapter 3? I think verse 16. Ano sabi niya ron? I consider all them rubbish. Ano yun? Ano yung sinasabi niya? Yung kanyang bayos. Yung mga na-achieve niya sa mundo nito. Sino ba si Apostle Paul? Abogado, pareseo, negosyante. Mayaman pa si Apostle Paul. Hindi ka pwede kasi magkaroon ng Roman citizen kung wala kang pera. So mayaman si Apostle Pablo. At naintindihan ng Apostle Pablo nung simulan niyang hanapin at i-priority ang buhay na wala hanggan. Sabi niya ganyan, parang sinabi niya paraphrase, ang tagal ko palang naging tanga. Parang ganun, di ba? Parang ganun, di ba? Lord, ang tagal ko naging tanga. Akala ko ito yung buhay ko, maging isang magaling abogado, mayaman na para sa iyo. Akala ko ito yung buhay ko, hindi pala. Ang totoong buhay pala ay patuloy na pamumuhay sa buhay na wala. And it's everything will follow. Ito yung nais ng Panginoon na matutunan natin sa mga oras mo ito. Naku mga kapatid, start now prioritizing heavenly rewards. Start now to shift your mindset from earthly things going to heavenly things. Prioritizing heavenly rewards over earthly possession means valuing spiritual growth, eternal life, and God's promises above material wealth and temporary comfort. It involves shifting focus from what is fleeting to what is everlasting. Seeking fulfillment in God's kingdom rather than accumulating possession that holds no lasting significance. Ito yung nais ng Panginoon na makita natin sa ating mga buhay, sa ating mga sarili. Kaya marami tayong minsan anxiety sa buhay. Why? Because we are too much cling to what this world is offering. Tama ba? Kaya ba minsan pag-uwi ng Pilipinas, para ba meron mga a little bit, para ba ma-shame na, kailangan pag-uwi ng Pilipinas, talagang mahal nila. Talagang Korea talaga yung umuwi, di ba? may mga pasalubong, may mga... Pero pag wala, parang nahihiya ka na, yan ba ang galing ng Korea? Wala ka yung pasalubong? Nahihiya ka minsan kayo. Ano ngayon kung wala pasalubong? Di ba? Ganyang mindset as a Pilipino, di ba?
parang obligasyon pa natin na pag-uwi, mamudmud tayo ng pera sa kanila. It's time for us to think, what is the Bible telling us right now? Sabi ng Panginoon, Jesus answered, if you want to be perfect, go and sell your possession and give to the poor and you will have treasure in heaven. Then, sabi doon, come, follow me. Kasi sabi ng Panginoon, if you're really interested to the abundant life, first thing that you must do is bitawan mo kung ano yung meron ka at sundin mo ako. Kasi gusto mo na masaganang buhay. Kasi masaganang buhay na ito, pag ikaw ay sumunod at nakamdaman mo masaganang buhay, yung mga bagay din na meron ka ipagkakaloob din sa'yo. That's the principle of God. Pero tanong mo sa iyo, pag kayo po ay nakaharap sa talaga ng buhay na walang hanggan, do you think mag-aaspero ka kayo ng mga bagay na yan? Why? Because your life become fulfilled. Kaya sabi nga ni Apostle Paul, kung meron kang kinakain na sinusuot, okay na yun. Sabi niya kay Timothy, okay na yun. Kung may magbigay sa'yo ng pagkain, tanggapin mo. Kaya sabi nga ni Agur sa Proverbs na siyang panalangin, si Agur. Sabi niya kay Lord, huwag mo ako sobrang pag-imanin at baka makalimutan kita. At Lord, huwag mo naman akong sobrang paghirapin at baka isumpa kita. Kumbaga Lord, yung sakto lang. Diba? Yung sakto lang. Yung nagagawa ko ng maayos yung buhay ko, yung sakto lang talaga. Na nai-enjoy ko na kasama kita na walang distraction. And I believe, ito yung nasa Panginoon sa buhay ko ng bawat isa. So in Matthew chapter 19 verse 21 reveals a mindset of selfishness, detachment from materialism, and obedience to God. So ano po yung pinapakita ng Panginoon nung sinabihan niya yung mayaman na go, sell your possession and follow me? It is a kind of mindset that need that person, yung mayaman na maintindihan niya. Kasi yung kanyang mindset is work-based mindset. Na kailangan niyang paghirapan ng lahat ng bagay para magkaroon siya ng buhay na wala hanggan. Ngayon, sinasabi ng Panginoon, hindi yan ang dapat kaisipan. Ito dapat. Selfishness, detached from materialism, and obedience to God's will. Yan ang mindset. Kung gusto mo magkaroon ng buhay na masagana. So the verse shows that to follow Jesus and live in alignment with God's kingdom, one must adopt a mindset. Kailangan meron tayong babaguhin sa atin, meron tayong titignan na konsepto kung gusto natin magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi pwede yung ating konsepto. Ayun mo ba? Nasundan mo ba ako? Sometimes many people come to the Lord Jesus Christ, come to the Lord in His own terms. Kaya minsan pag may mga prayer request, parang si Lord, kailangan Lord, next month, nasagot na to, next week, today. Hindi ganyan ang Panginoon. You have a misleading mindset. So ano ba yung dapat na i-adapt ng isang tao once tayo po ay lalapit sa Panginoon? Ito po, number 1. Prioritize spiritual over earthly things. Hindi naman siya sabi ni Lord na pabayaan mo na ang buhay earth mo. Yung buhay sa mundo. Hindi siya sabi ng Panginoon yan. Ang sabi niya lang, i-priority. Ano yung sabi ng priority? Sino mo nakapila na sa mga priority lane? Sino ba yung mga priority lane? Sa Pilipinas, di ba? Di ba? Mga priority lane, yung mga buntis, yung mga PW, di ba? Yung mga ating mga senior citizen. Kapag kayo po ay pipila doon at hindi kayo PW, senior citizen, hindi po kayo pipilahin doon.
Kasi bakit hindi kayo priority? Hindi mo sinasabi na, huwag na kayo pumunta dito, hindi na kayo priority. Sabi, maghintay kayo. The same with our life here on earth. We need to prioritize our spiritual life over earthly life. Paano magagawin yung pastor? Simple lang. Pagising mo sa umaga, hingin mo agad ang gabi ng Panginoon sa buong maghapon. Lord, kapasok po ako ngayon. May your name be glorified in my action, in the way I think, the way I act, the way I speak. May your name be glorified in my life this whole day. Simple. Sabihin, kung ano man yung mangyari, you are now nagkaroon ka ng unang kausap sa Panginoon. At hindi naman matagal na oras po yun. So yun yung sabi natin, pagbibigay ng priority. Ngayon pag-gising, ano na kaya balita kay Marcos? Kay Duterte. So recognizing that eternal rewards are more valuable than temporary possession. Bakit ito tinutulong ng Panginoon? Kasi bakit ito yung katotohanan ng buhay natin, mga kapatid. This is the reality of life. We need to understand that our reward is eternal life. And yung mga bagay sa mundo ito, temporary lang. We need to shift our mindset, if you're a Christian, to do these things. Next is focus on eternal values. Understanding that true fulfillment and treasure comes from following Christ, not from accumulating worldly goodness. Ano ba yung mga bagay na mahalaga sa buhay na ito? Dapat ito yung pinapahalagahan natin. In Matthew chapter 19 verse 2 said, when the young man heard this, ano yasa niya? He went away sad because he had great wealth. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid? Yung buhay niya na ay talagang nakatuloy na kung ano yung meron siya. At mahirap na baguhin niya. It's hard for that man kasi masyado siyang detached kung ano yung meron siya. Ito yung nakakalungkot sa story. Hindi niya na-recognize yung the giver of life, the giver of blessing. Ang mas na-recognize niya kung ano yung blessing na meron siya. Naalala ko tuloy yung ni Ron Pinoli. Diba? I seek the giver, not the gift. I know my life is not my own. I offer up a song of praise to give you. Learn to understand who is the giver and the blessing. So ito yung nakakalungkot sa story. Mas sinunod ng mayaman yung blessing na meron siya. Kasi nga marami siyang blessing. Accomplish niya. Kaysa doon sa nagbibigay ng blessing. Kung hihingi ng Panginoon sa atin ngayon, ano kayo pwede niyang ipag-give up sa atin? If God wants you to give up something in your life, ano kaya yun? So the young man went away sad because he loved his wealth more than following Jesus. Kasi akala niya, pagkaroon ng eternal life is based doon sa accumulated wealth na ginawa niya sa buhay niya. His heart was attached to his possession, making it impossible for him to fully commit to the Lord. No wonder, sabi ng Panginoon, it's hard, mahirap sa mayaman ang pumasok sa kanilang Panginoon. Because of this context. Hindi naman porket lahat ng mayaman ay hindi na pwede sa kaharian ng langit. Mali po yun. In fact, marami kong kakilala na talagang mayaman sila. They are really multi-millionaire. Pero sila yung mga lingkod ng Panginoon. Ang pinag-uusapan lang po dito, yung
Maling konsepto ng lalaking ito, ng mayaman na ito, sa pag-earn niya ng buhay na walang hanggan. At naiintindihan din natin na tatlo pala klase ang life. May psyche, may bios, at may zoe. So, na ino-offer ng Panginoon is the zoe life. Yun yung buhay na masagana. Yun yung eternal life. At ito po yung nais ng Panginoon na mating natin. If we love money, status, or material things more than God, then they can become barriers to eternal life. Barriers for your growth spiritually, barriers for you to continue to worship the Lord. It becomes a barriers for you to grow in your faith to the Lord. If you really love money, status, and material things. Diba sabi nga ng Bible, the root of all evil is the love of money. Is not the money itself the cause of all evil, the love of money. Tandaan niyo na, hindi yung pera ang nagdudulot ng kasamaan sa mundo ito, hindi yung pagmamahal sa pera. Because money is neutral. Sabi nga, money is a good servant, but it's very, parang nakakatakot siya maging master. Kaya sabi ng Bible, ano yung sabi ng Panginoon sa kanyang salita? You cannot serve two masters. You cannot serve money and God. You need to give up a master, isang master, at gawin mo ang isa. You cannot serve two masters. So yan po yung paalala ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Hindi sinasabi ng Panginoon, huwag na tayong magkaroon ng pera. That's not the point of the story. Ang pinapaalala sa atin ng Panginoon, hindi ganyan dapat tayo lalapit sa Kanya. When we come to the Lord, we need to submit ourselves. So yung pangatlo po, mga kapatid, God's kingdom's value is surrendering, not status. Pagdating po sa Panginoon, sa buhay na walang hanggan, hindi po status ang pinag-uusapan. Mayaman ka, marami kang ako, marami kang na-achieve sa buhay. Hindi po ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan po sa kaharian ng langit ay ang paano ka nagsasubmit sa Diyos. Amen po ba? So Jesus declares it's easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter in the kingdom of heaven. Bakit? Napakarami kasi consideration. Tinatawag na maglingkod ng Panginoon. Kasi pastor, wala pa kasi yung value ko every month. Para tustusan yung pamilya ko sa Pilipinas. Kaya kailangan ko pumasok ng Saturday and Sunday. Di ba? Pastor, pag may time na ako, punta ako ng church. Pag inaya mo siya, tara, sama tayo sa Panginoon, tara. Tayo ay punta sa church para tayo ay patuloy magpuri sa Diyos. Pastor, pag may time na ako, marami akong responsibilidad sa Pilipinas. Too much considerations. E pag marami tayong mga consideration sa pagsunod sa Panginoon, the chances are, hindi na talaga masusunod ang Diyos. At umaasa tayo na mayroon tayong buhay na walang hanggan. So this doesn't mean that all rich people are excluded. Okay? Hindi mo lahat na mayaman excluded sa buhay na walang sa langit. Hindi. But that those who trust in their wealth rather than God will struggle to surrender fully to Him. Kaya mahirap minsan pag marami tayong ari-arian, marami tayong ginagawa sa buhay, ang hirap bitawan ng mga bagay na yun para sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. It's hard now. Maganda lang, nung ako tinawag ng Panginoon, wala pa akong binitawan. Kasi wala naman talaga ako. Ang binitawan ko lang, yung aking mga hindi magandang gawain. Yung aking mga pagbibisyo yun. At may binitawan yun, ha? Pero, sa biyaya ng Panginoon, nagawa ko natin. Dahil natuklasan ko sa aking buhay na mga pala maglingkod sa Diyos. At ito yung nais ng Panginoon sa atin. Why is hard for the rich man to follow Jesus? Listen natin. Saying is that wealth itself is bad. The issue is
is that wealth and status can make people, number one, difficulty in embracing humility. Yan ang nangyayari. Meron ba kang kilala na dati hindi naman siya mayabang pero nagkaroon na siya ng pera, ari-ari at biglang yumabang? Meron ba kayong mga tao yan? Na parang pag nakita mo na, kala mo na siya na yung mas angat sa'yo? Di ba? Meron ganyan eh. Na para bang siya na yung mas maraming alam sa'yo kasi bakit? Mas marami na siyang narating sa'yo eh. Diba? Usually, ito yung mga bagay na minsan nagbibigay barriers sa isang tao. Bakit hindi niya fully masunod ang kalooban ng Diyos? Because of those many considerations, kagaya ng mayaman. Ano pa yung nangyari? Inability to relinquish control. Ibig sabihin niyan, parang lagi mo nang iniisip. You are controlled by wealth, possession, sa buhay natin. Paano pag wala na akong pera? Paano pag wala na akong trabaho? Ano na mangyari sa akin? Parang we're too concerned of those things na parang wala nang magagawa ang Diyos natin sa mga bagay na yan. Amen ba? Na parang bang si Lord, parang bang tamimi na lang, oo nga, ganyan ka na nga, pag wala kang trabaho, kawawa ka naman. Parang bang yung Diyos natin, parang wala na siyang pakialam ng tingin. No! In fact, sometimes God's allowing us to experience those things in order for us to understand that He is powerful, that He is generous. Paano maalaman na ang Diyos mo magagamit kung hindi ka magkakasakit? Paano maalaman na ang Diyos ang provider mo kung hindi ka mawawalan at ang Diyos ang magbibigay siya ng supply? Amen ba? Kasi siya pag yung nasa point na wala tayong trabaho, wala tayong pera na, ito yung panahon na magdiwang tayo. Lord, patutunayan mo sa akin ngayon kung paano ka magpapala sa akin. Di ba? Ganun tayo, Lord, alam mo, patutunayan mo sa akin ngayon kung paano mo pagkagaling. Patutunayan mo sa akin ngayon kung paano mo ako iaangat sa aking buhay. And I will wait for that. Sabi na ng Panginoon, sabi ng Bible, wala pa akong nakitang righteous people na naging dukha sa balat ng lupa. Sabi nila, I cannot even see a righteous man na naging mahirap sa balat ng lupa. Sabi nila. It means, wait ka lang sa Panginoon, God will bring you blessing. Baka kailangan talaga magtiwala lang tayo sa mga sitwasyon na yan. Ano pa? Bakit yung mayaman is hard for the rich to follow Jesus? Because the fear of... Sino rito? Minsan, na parang feeling mo, ikaw ay yung nawala nung nagdikod ka kay Lord. Kasi bakit? Nagbibigay ng tithes eh. Ano ba? Ganyan palang Kristiyano? Ano? Kailangan mo na magbigay. Di ba? Parang magbibigay ka parang feeling mo nawala ka. Di ba? Parang minsan kinibay ka mo. Inikon ko na lang yun. Para pinambili ko ng Sometimes, many Christians think like that. Na yung mga ibinibigay na oras sa Diyos, parang feeling natin kalugihan para sa atin. Kaya nga minsan, nasa church nga, kaso naman, tingin ng oras. Tagal mo sa pastor, dapat makapag-alba na ako ng 2 oras, 3 oras pa. Feeling niya nawawalan siya na pagkakita. The problem is, lalo pang hindi nakakasunod sa kalooban ng Panginoon. Kasi bakit? Because the fear of loss. So ito yung reason bakit hindi nakasunod ang mayaman sa Panginoon at hindi nakamtan ang buhay na walang hanggan. Ano nga yung nakatakutan ng mga wala sa iyo kung susunod sa Diyos? Meron ba? Do you think? Kung ikaw susunod ka ng Panginoon, ano yung pinakatakutan kung pwede mawala sa iyo? Meron ba? Diyan natin tignan ang kalooban ng Lord. Lord, kung ito yung pwede mawala sa akin, kung susunod sa iyo, so be it. Look at the life of Job. He lost everything. Amen ba? At the end of the story, siya yung pinakamayaman na tao sa bansa sa panahon nila ngayon. Kasi bakit? Huwag nating tuldukan ang Diyos sa ating buhay. Amen ba? Allow God to work in your life.
Hayaan mo lang ang Panginoon na kumilos sa iyo, sa iyong buhay, sa mga panahon na parang feeling mo na walan ka. Let the Lord work in you personally. Amen po ba? Yeah. Meron kaming kwentong mag-asawa niya sa buhay ng paglilingkod. Iba, alam niyo na. Yung time na yun na kung saan wala kaming pera. May sakit ako, may sakit na misis ko, may sakit dalawang anak ko. Wala po kaming maisain. Yung time na yun sa Baguio, brown out pa. Umuulan na isang linggo. Saan kami kukuha ng kakainin? Napaka-desperate po namin yun. Nag-isip na ako nung sabi ko, Lord, parang ako na lang natin, nagmumotivate sa sarili ko na maglingkod. Nakapag-isip ko naman. Sabi ko, Lord, parang ako na lang yata sabi niya, yes, let's continue to serve the Lord kasi nga masaya ang maglingkod sa Diyos. Nakita mo yung asawa mo, nakahiga may sakit. Nakita mo dalawang anak mo, may sakit. Pagtingin mo sa lagay ng bigas, walang rice. Anong gagawin mo? Iyak kami talaga mag-asawa. Kasi wala eh. Kakayahan, wala. And after a few hours of crying, may tumawag po sa inyong lingkod, Pastor! Pastor! Sa kaibigan ko, may dalang 25 kilos na bigas. Tapos may mga groceries na good for 1 week. Binigay sa akin, pas may pera pa. Sabi ko, grabe. Kaya pag alis niya, alam mo yung nangyari? Lalo kaming umiyak. Kasi bakit? Pinatunayan ng Diyos na kaya na yung pagpalain sa anong sitwasyon ng aming buhay. Kaya minsan pag kami nalulungkot, ako nalulungkot, inaalala ko lang yun. And the strength of the Lord in my heart will arise. Sabi ko, totoo ang Diyos ko. Ang Diyos na nanilig ko ng totoo. Marami ng panahon na naging totoo ang Diyos sa buhay. Ba't ang panghihinaan na ng loob? If I give this amount of money to the Lord, so be it. Takot ang Diyos ko. Hindi niya pagkukulangan. Amen po ba? God is faithful, mga kapatid. Hindi tayo pagkukulangin ng Panginoon. So, ano po yung profound statement? Jesus make a profound statement, but many who are first will be last, and many who are last will be first. This emphasizes the upside down nature of God's kingdom, where sacrifices for the sake of God's will are honored, and those who appear to be last in the world's eye are actually the great in God's kingdom. Para ito nangyayari nga, dahil nga isinuko mo kung ano yung meron ka sa buhay na ito at sinundo ng Panginoon, it seems like in this world, you are the least. Para ba ang buhay sa mundong ito, para ba yung bios mo, sa tingin nila, ikaw na yung pinaka-aba. But remember, you're Zoe. Ikaw naman yung pinaka-rich. Yan yung nais sa Panginoon na sinabi niya kay Pedro. Kasi sabi niya, Peter, hindi kayo nawala nung sumagi sa akin. In fact, nagkaroon pa kayo ng higit na buhay. Ang problema lang, hindi nyo lang naiintindihan. So what God value? God value humility, sacrifice over worldly success. Those who are give the kingdom often unnoticed or disregarded in this world will be greatly rewarded in heaven. In contrast, those who are seek earthly recognition and status may find themselves last in God's kingdom. So what you are collecting in your life now? What are you are collecting in this life? Jesus called us to let go of what holds us back and follow Him wholeheartedly. Eternal life is not about collecting stuff. It's about collecting what is truly matters. Faith, surrender, and relationship with Him. May kwento ko sa inyo. May isang bata na mahirap lang siya at mahilig po sa fur. So, dahil mahirap sila, nag-ipon siya ng pera para bumili lang ng peke na fur. At talagang mahal na yung fur niya. Nilagay niya sa kanyang tenga at saan siya magpunta. Talagang grabe yung attachment niya
sa pearl na yun. Kasi nga yun yung pinakapangalan, magkaroon siya ng pearl. At least meron siya peke. One day, sabi ng tatay niya, anak, nasaan na yung pearl mo? So sabi ng anak niya, nasa lagayan ng damit ko, Papa. Bakit? Bigay mo sa akin. Sabi ng bata, Dad. Ay, hindi pala, mahirap na sila, di ba? So, hindi dapat dating, di ba? Di ba? Ay, di ba? Tumawa kayo, di ba? Tay, di ba? Parang gano'n, di ba? Bakit naman? Bakit hindi bigay siya yan? Alam mo naman ito na lang yung parang konsuelo sa sarili ko. Dahil masaya ako pag nahawa ako. Sabi niya, anak, ibigay mo sa akin yan. Ako nang bahala yan. So, ayaw ibigay ng bata. At pinilit siya ng tatay na ibigay yung pearl na yun. To make the long story short, ibinigay ng bata yung kanyang pearl at you know what? At tatay pala, nag-ipon ng maraming pera para bumili na totoong pearl sa kanya. Sometimes ganyan tayo. Sabi ng Lord, ibigay mo na sa akin. Hindi, Lord, sa akin. Hindi, ito mo na sa akin. Bigay mo sa iyo yung buhay mo. Sabi ng Lord, hindi, Lord, buhay ko to. Hindi ko kailang bigay sa'yo. Kasi bakit mas bibigyan kita ng totoong buhay. Sometimes we find life here on earth when we come and surrender our life to Jesus. Malalaman natin ang totoong ibig sabihin ng buhay pag tayo ay nag-submit at sumuko sa paanan ng Diyos. Ayan po ba? So ano po yung ating kinukolekta sa ating buhay? It's time for us to collect what is matter to the Lord. Sige, tayo ay tumayo at manalangin. Okay lang po ba na sa pagsamba sa Panginoon tayo ating pong awitin yung banal ng tahanan? At bilang pag-response sa mensahe ng Panginoon, the singing song, banal ng tahanan. Ayan, Brother H, meron ba tayo? Meron ba tayong sign up? Ang banal mong tahanan?